Magandang araw pong muli mga kamag-aral. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at nasa mabuting kalusugan saan man po kayo naroon sa araw na ito. Welcome back po sa ating munting channel. Bilang review lang po sa ating nakaraang video na talakay po natin yung 4 na hayop sa aklat ni Daniel na lumalarawan sa Babylonia. Ang unang hayop na tulad leon, Medo-Persia ang pangalawa, na tulad naman ng isang oso. Pangatlo ang Gresya na tulad sa isang leopardo na may pakpak at 4 na ulo. Ang huli o ang pang-4 ay isang nakakakilabot na mabangis na hayop na lumalarawan naman sa Roma. At bilang huling bahagi ng ating sagot sa pangalawang katanungan tungkol sa ikalawang mabangis na hayop sa pangitain ni Juan sa Apokalipsis. Pag-usapan po natin ang ika-8 kabanata ng aklat ni Daniel tungkol sa paglalarawan bilang sungay ng mga politikong tagapamahala ng mga bansa sa panaginip ni Haring Nabucodonosor. Naging malinaw na ang inilalarawan ng hayop, ulo at sungay ay mga hari o politikal na kapangyarihan na may direktang kaugnayan sa pagpapahirap sa bayan ng Diyos na Jehovah. Nais ko po kayo muling anyayahan na panoorin ang ating video tungkol sa Kabanata 8 ng Aklat ni Daniel. Tungkol sa mga sungay na ginamit sa kanyang pangitain. Bago po natin ito bigyan ng paliwanag. As I raised my eyes, look, there was a ram standing before the watercourse, and it had 2 horns. The 2 horns were tall, but one was higher than the other, and the higher one came up later. I saw the ram making thrusts to the west, and to the north, and to the south, and no wild beasts could stand before it, and there was no one who could provide rescue from its power. It did as it pleased, and exalted itself. As I kept watching, look, there was a male goat coming from the west, crossing the surface of the whole earth, without touching the ground, and the goat had a conspicuous horn between its eyes. It was coming toward the ram with the 2 horns, which I had seen standing before the watercourse. It was running toward it in a powerful rage. I saw it closing in on the ram, and it was filled with bitterness toward it. It struck down the ram, and broke its 2 horns, and the ram was powerless to stand up to it. It threw the ram to the ground and trampled it down, and there was no one to rescue it from its power. And the male goat exalted itself exceedingly. But as soon as it became mighty, the great horn was broken. Then 4 conspicuous horns came up instead of the one, toward the 4 winds of the heavens. The 2-horned ram that you saw stands for the kings of Media and Persia. A hairy male goat stands for the king of Greece. And the great horn that was between its eyes stands for the first king. As for the horn that was broken, so that 4 stood up instead of it, there are 4 kingdoms from his nation that will stand up, but not with his power. Ngayon ang paliwanag po sa video ay atin po mismong mababasa sa talatang 19 hanggang talatang 26 ng Kabanatang 8 sa Aklat ni Daniel. Sapagkat ito ay ipinaliwanag mismo sa kanya ng anghel na si Gabriel. Ganito po ang pagkasabi sa talatang 19. Sinabi niya, ipaalam ko sa iyo ang mangyayari sa huling bahagi ng paglalapat ng hatol, dahil mangyayari yon sa itinakdang panahon ng wakas. Sa talatang 20, ang nakita mong barakong tupa na may 2 sungay ay kumakatawan sa mga hari ng Media at Persia. Sa talatang 21, ang mabalahibong lalaking kambing ay kumakatawan sa hari ng Gresya. At ang malaking sungay na nasa pagitan ng mga mata nito ay kumakatawan sa unang hari. Sa talatang 22, kung tungkol sa sungay na nabali at napalitan ng 4, nakahari ang babangon mula sa kanyang bansa. Pero hindi niya kasenlakas. Ang hula po tungkol dito ay sa panahon ni Alejandro ang Dakila na pinaghatian ng 4 na general ang pangangasiwa ng siya ay mamatay o pinatay sa edad na 32. Pagkaraan ng panahong ito nagpasimulang magpalakas at mamahala ang Roma dahil sa military power nito, mga makabagong estratehiya, ekonomiya at teknolohiya sa paraan ng pakikipagdigma. Malaki ang nasakupan ng imperyong ito, sapagkat nagpasimula itong manakop at magpalawak sa Europa. Sa talatang 23, at sa huling bahagi ng kaharian nila, kapag umabot na sa sukdulan ang kasamaan nila,
May babangon na isang haring mabagsik ang hitsura at nakakaintindi ng malalabong kasabihan. Dito po sa talatang ito naaaninag na ang pagdating ng ikapitong ulo na ipinakita kay Juan sa Apokalipsis. Sa talatang 24 magiging makapangyarihan siya, pero hindi dahil sa sarili niyang lakas. Napakatindi ng pagwasak na isasagawa niya, at magtatagumpay siya anuman ang gawin niya. Ipapahamak niya ang mga makapangyarihan, pati ang banal na bayan. Sa talatang 25 at dahil sa katusuhan niya, manlilinlang siya para magtagumpay, at magmamataas siya sa puso niya, at sa panahong tiwasay, marami siyang ipapahamak. Kakalabanin niya kahit ang prinsipe ng mga prinsipe, at babagsak siya, pero hindi sa pamamagitan ng kamay ng tao. Sa talatang 26, totoo ang mga sinabi sa pangitain tungkol sa mga gabi at umaga, pero dapat mong ilihim ang pangitain, dahil matagal pa ang panahong tinutukoy nito. Sa talatang 24 hanggang talatang 26 ay tinutukoy sa panahon ng pamamahala ng ikapitong ulo ng mabangis na hayop na tumutupad sa hula ng Biblia na ating nakikita at nararanasan. Ang pamumusong nito, laban sa kaharian ng Panginoong Hesus. Sang-ayon po sa talatang 19 ito ang panahon ng paghatol at panahon ng wakas ng masamang sanglibutan ni Satanas. Bagamat marami pa pong makahulang kaganapan ang pwede nating talakayin sa ibang pagkakataon na po yun. Kasi po nais ko lamang pong tapusin ang ating sagot sa pangalawang katanungan tungkol sa dalawang sungay ng ikalawang mabangis na hayop. Sa susunod po ay atin namang uumpisahan ang sagot sa ikatlong katanungan, kung kailan siya nagparamdam o nakilala bilang ang ikapitong ulo na may dalawang sungay na nagmula sa orihinal na mabangis na hayop na may 7 ulo. Hanggang sa muli po at maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating mga video at pagtalakay. See you to our next video, so bye-bye for now.